po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is January 10, 2025 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may SM sa 2 Residences. Dito yan sa may Kirayan Street, Doña Imelda Galasco, Quezon City, at dadalhin po natin sa may Adriatico Condominium, sa may Padre Faura Street, corner ng George Bucobo, Ermita po yan, Manila. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga na saka sakali man po na marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon, sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay pa, magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Siguro kung ngayon nila gagawin yung walang hagdan. Oo, tsaka siguro mas mabagal kasi mas maraming gustong sumangka, makahalik, makapunan, di ba? Sabi dito ni Albert De Los Santos, marami raw basher sa social media itong Nazareno Traslasyon. Kasi mga Peter at marami ding mandurukot sa traslasyon ng Nazareno, mga tolongges daw. Ito, actually, may mga nawawalan nga rin ng gamit sa natin, si Guy. Talagang yan, talagang mayroon talagang kumana naman pala dahil sa dami ng tao. Yun naman ang babala rin ng mga tourist. Oo, tsaka kung alam mo, pupunta ka na rin din sa isang lugar na maraming ganong kakapal yung tao, ganang magdala nga ng importante. Sinabi na namin yun sa ilalim. Yung mga napupunwarin demoto, wala tinatamagdala sa kakataon. Oo, yung mga ganon din nagpapanggap lang na demoto para lang makapagnakaw, makapag-hold, ay makapag-hold. Bali kamay. Katabi ko na lang no? Hold up sa akin yung camera mo. Feeling ko mag-gugulpi siya Diba? Yun doon. Dami, dikit-dikit ba na? Pero sa kabila ng mga ganong insidente, talagang hindi mo naman maikakaila na marami ring mga storya ng kabutihan, bigayan, malasakit, diba? Maraming mga demoto na May nagpakain, di ba? mga nagpapakaridad para sa mga kapwa demoto, maraming mga demoto doon sa gitna ng andas, nagtutulungan talaga sila kapag naiisa na hindi makahinga. Kasi pag nandun ka sa mismong transport sa ruta na yon, doon sa gitna ng andas, tatlong terminolohiya yung maririnig mo dyan. Yung 8, yung paywang, tsaka salya. Ano yung Pag 8, 8? kung ibig sabihin pumupulupot na yung tali sa mga devoto. Okay. Pag may sumigaw na 8, tataasan nila yung tali para mawala yung pulupot. Pag baywang, i-straight nila yung tali. Kasi hindi mo naman pwede i-straight agad lalo magbubuhol-buhol. Pag 8 ay tataas nila yung tali, aayusin yung tali, tapos baywang. Pag salya, hila. May mga ganong termino. Kasi ang pangako ng devoto sa kapwa devoto, parang ano na to parang hindi na siya talaga sinasabi na dapat, unwritten rule na siya na dapat tutulungan nila yung isa't isa na makapunas ng buhay, maayos. Ganon yung mga devoto doon. So hindi natin talaga siya maiintindihan unless makakasama tayo doon. Hindi tayo makaka-witness personally. Oo, tama. So, ayun na. Dati rin, hindi ko maintindihan kung bakit gano'n. Kasi napapanood ko lang sa TV. So, madaling questionin pag napapanood mo lang sa screen. Para once na ma-witness mo, mismo makausap sila kung ano yung mga storya nila. Yung iba kasi doon, talagang sila yung mga nasa laylayan. Sila yung mga Pilipinong nasa laylayan. Madaling questionin, madali silang i-bash kapag privilege ka. Pero kapag yung mga tao na yan, wala nang makapitan yung mga yan kundi itong, di ba, itong pananampalataya nila. Para sa kanila, ito yung nag
question din kasi na parang bakit kailangan yung ano, parang kailangan pang mag-agawan, magsiksikan, magsugawan. Parang yun na kasi yung way ng pasasalamat bilang ano eh. Yung way ng pasasalamat bilang deboto. Di ba kahit sa ang santo, kahit hindi sa Nazareno eh. Kahit sa ibang mga, sa Santo Niño, di ba? Sa ibang mga itinaraos sa pista. May iba-ibang miracle na Oo, na hindi mo maiintindihan kasi hindi nga sa'yo nangyari. Yun yun. Na minsan kasi parang may inihiling sila na natutupad. So, yun yung way ng papasalamat nila. Yung pakikipag-participate sa mga ganitong klaseng pista at pagdiriwang. Tama. Tsaka yun nga, doon din sila humuhugot ng lakas. Parang makalapit lang sila. Parang feeling nila okay na sa kanila yun. Maging malaki yung ginhawang may dudulot ng paghawak o pagsampa doon sa altar. At saka may mga deboto rin na na hindi lang sa pagsali or pakikipag-participate sa ganito active. Yun nga, katulad ng sinabi mo, may mga pakaridad. Meron din ako nabasa na na non-Catholic. Diba? Diba? Oo, yung Muslim. Yung Muslim. Nagpakain din siya sa mga deboto. Oo, parang ang sabi niya, parang hindi naman, parang wala naman sa relihiyon eh. Parang ayaw niyang makikitang nagugutom yung kapwa niya. Ayun, di ba? Parang disregard natin yung mga ganung na yung mga beliefs pagdating sa pakikipagkapwa. Yes. Ayun. Pero doon din naman sa translasyon, may iba-iba namang uri ng pagpapakita ng debosyon. Hindi lang naman yung pagsampa sa altar. Diba? May mga volunteers na yun yung way nila mag-ayos ng deboto. Parang yung mga Ayos sa simbahan, o yung mga kapulisan. May tinatawag din tayo ihos police eh. ano yun? Mga pulis na deboto ng Nazareno. Na nakasampa rin sa andan. O, na mga nag-aayos ng Okay. maka-deploy na nandun din sa may sa may anda. So, yun, iba-iba sila ng pagpapakita ng debosyon. Tapos, meron din mga, yan, tulad ng mga nasa India. Parang hindi man sila makisampa doon sa anda. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi sila deboto. Diba? Parang doon nila pinapakita yung pagiging deboto nila sa pagbibigay ng balita. Informasyon. Coverage, marami tayong kakilalang ganyan. Ayun. So, parang ang naging lang dito sa translasyon na ito, maraming mga naging cloud chaser. Paano? Yun. Parang usually mga kabataan eh. Parang yun na nga nagpapagulo rin eh. Oo, parang ang ginawa kasi nila, hindi na kasi diffusion yung tawag dun eh. Parang nagpapakita. Hype na lang. Oo, nagpapakitang gilas na lang. Parang, sige, sasampa ko. May mga kabataan na gano'n na encounter natin na nagpaparamihan sila ng pagsampa. Nakasampa na sila, Nagsasampa ulit. ulit. Nagpaparamihan talaga sila. Nakailang nakailang ulas ka. Nakatatlo, dalawa, isa. Ganun din. Paligsahan talaga sila. Kaya yung iba, hindi na nagkakaroon niya. Naman din natin ay nalilimit na natin siya sa yung pagpapakita ng gilas lamang sa pagsampa o pagkipagpalya. Hindi lang doon may papakita yun, di ba? Ayun nga, kapag ganun kasi yung nangyari talaga sa lahat, kaya hindi siya maiwasan na ikumpara rin sa ibang mga profesyon like pagtuninyo. Kasi sa tingin sobrang solemn, di ba? Walang ganun. Parang sa tuloy niya parang parit lang eh. Di ba? Posisyon na Oo. lakad lang. Pero dati pa naman may mga panood ako na parang mga documentary na noon pa man hindi pa man itong modern na panahon. Noon pa man ganito na ganito na yung proseso ng paglilipat niya ng from Christstand to Quiapo Church. Ganito na. Hindi lang masyadong makapalitao. Pero ganito na yung Talagang nilang ipuwis yung buhay nila para doon sa imahe ng buong Nazareno. Tsaka taon-taon na rin kasi ito eh. Samantala mga kasama ng oras natin 4:04. Ito, sa ibang balita naman, ito good news din. Uy, ano yan? Dahil inilabas nga po ng Supreme Court ang resulta ng 2025 bar examinations kung saan mahigit 5
mula sa kabuoang 11,000 na kumuha ng pagsusulit ang pumasa na may katumbas na 48.96% passing rate. Nanguna dyan si Jen Rodiel Ray Sanchez mula sa University of the Philippines na nagtala ng pinakamataas na pangkahalatang marka na nakakuha ng 92.70%. Pinamunuan po ni Associate Justice Ami Lazaro Javier, ang chairperson po ng Bar Examinations Committee, ang formal na pagbibigay po ng resulta sa isang en banc session ng Korte Suprema. Itinuturing po ito na makasaysayan ang 2025 Bar Examinations dahil ito ay nagtala ng pinakamalaking bilang ng mga examinees sa kasaysayan ng Bar na lumampas po sa 11,000. Kasabay ng anunsyo ng mga pumasa, inilabas din ng Walang NCR balak lista ng mga tong ano. top-notchers at ng mga law school na may pinakamataas na performance. Nakatakda ang voting ceremony at signing sa Roll of Attorney sa February 6, 2026 sa Piling. Ayun, congratulations sa mga pumasa. At syempre dun sa mga hindi, congratulations pa rin dahil makarating kayo dyan sa pagtitik ng bar exam ay isa ng pribilehiyo at tawag dito, achievement. Tsaka tuloy-tuloy lang, walang huwag kayong makinasa loob. Tuloy lang. Meron niya yung 11 times, di ba? Oo, di siya tumuko. Oo, 11 times siya nag-take. Tapos meron pa ang 74 years old, nag-take, di ba? Parang, ano yun eh, parang ang hirap na no, para sa edad mo, para isaduhin mo yung mga cases. Oo. Ito rin ang isa sa mga paborito kong kino-cover nung time na nasa ako, Justice Beat, sa Manila Beat. Kasi makikita mo yung storya din ng bawat bar takers eh. Kasi mararamdaman mo yung kung paano sila naghirap para lang makapag-review. Yung iba kasi dyan talagang walang means para makapag-aral ng law pero itinataguyod nila. Diba? Yung iba naman dyan bumagsak na noon ilang beses tapos papasa sila. Magandang attitude kapag ka nandyan ka sa mismong Supreme Court na ina-announce nila yung bar examination. Ito, Mararamdaman mo talaga no, na parang halo-halo Parang, ayun kasi parang ito na yung fruit ng iyong pinaghirapan. ilang taon din nila yung di ba? Ilang taon nilang Inaral. tapos nagpapahirap sila. May yung kakilala ko dyan na pumasa rin siya ng bar exam. Talagang siya, wala siyang, pinilit niya lahat ng social media account niya. So for ilang taon, parang 6 years, wala kaming communication sa kanya. Ganun kahirap yung bar exam. Para walang distraction. Oo, para makapasa. Kabatch ko yun siya before. Tapos ganun, parang out of nowhere, bigla akong nakita yung pangalan niya. Kaya pala siya nawala. Oo. Oo. Congratulations sa lahat Diba kung sa ganung paraan pa yung way, parang sa atin ang hirap noon, di ba? Wala kang social media, wala kang Pero dedication kasi ang makakapagpa sa'yo. Oo, tas disiplina. Kailangan disiplinado ka talaga dito. Kung tawag dito, kung wala sa loob mo yung ginagawa mo sa pag-review, parang nag-review ka lang dahil kailangan ko kasing pumasa. Hindi ka nag-review parang kasi gusto ko tong maabot. Parang wala wala kang tawag dito, wala kang disiplina nun sa kaya may mga gumagawa rin ng pagde-deactivate, yung pag-ilaylo muna sa mga friends. Karamihan sa mga law students, ano lang yan, aral bahay lang talaga yung mga yan. Ganun, kasi parang hindi ka talaga makakapasa kahit sa law school pa lang kung diba? Pero chill ka lang sa, relax ka lang, diba? Pero bago tayo magpatuloy mga kasama, binabati ko lang ng maligayang advance happy birthday ang kapatid po ni Miss Lou Panganiban, si Ate J Panganiban. Salamat daw from kay Ma'am Luyana. Happy birthday po. Kay Ate J Panganiban. Dahil mga kasama, dyan lamang po kayo marami pa pong ibang mga detalye tayong pagkukwentuhan sa pagbabalik yan ng Lizard Bell, anong latest? That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Santon Gold Coffee Mix. Ako si Jess. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix.
swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga dahil sa may collagen at glutathione nito. Sobrang nakatipid ako. Santon Gold, Coffee Big. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa, hati sa mga butika. Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy. Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Sa pinakamalapit na butika sa New York. TZXL News Break. Major casualties sa kasaysayan ho ng translasyon, meaning marami ho ang malubhang na sugatan at katunayan may pumanaw na kapatid ho natin sa buong prosesyon. Opo, ito ho yung tatlo na demoto at isinama na rin ho sa bilang yung kasamaan ho namin sa hanap buhay na isang photojournalist na nagko-cover din sa pahalik na bilang ng mga nasawi sa buong panahon po nitong Nazareno 2026, Sir Alex. Sa tingin nyo ho ba, ano ho ba yung mga sa tingin ninyo mga dapat gawin sa mga susunod para ho kung hindi man siguro mas mapabilis hindi ho tayong aabusin ng 30 oras sa Sir Alex? Hindi pa ho muna namin pinag-iisipan kung ano yung mga dapat gawin at the moment. Although, yesterday, habang nandun ako sa MAC, sa Command Center, may mga ideya na, may mga suggestion na gawan pa ng further modification yung unahan ng andas. Opo. Meron ding suggestion na dahil ang lubid na palaging napuputol at nagiging problema yung dalawang lubid, ano ba ang pwedeng gawin na pamalit dito, no? Opo. Although, Kuya Alan, in the history ng translasyon, ang lubid talaga naman taon-taon napuputol. Dahil sadyang pinuputol ito ng mga devoto. May kanya-kanya akong kadahilanan bakit ito pinuputol. And kung namalas nyo naman, kahapon, nung una hong naputol yan, sa kanto ng Arlegui at Quezon Boulevard, yan na ho yung pinakamatagal. Dahil simula ho nung matapos ang pandemic, yung nakaraang 2 taon, yung 2024 at 2025, parehas ho, bago pa tumawid ng Ayala Bridge, napuputol na ho yan lubid. Kahapon lang ho yan, medyo umabot pa ng Quezon Boulevard at mabilis naman ho nating napalitan. Gano'n. Opo, mabilis po nating napalitan. Hindi po yan yung nagiging problema kung bakit to tumatagal ang ating posisyon. Opo. Marahil, Kuya Alan, maidagdag ko dun sa unang kadahilanan ng aggressiveness ng mga kabataan. Opo. Yung pangalawang problema na nakita namin sa physical na structure ng ating mga andas, dahil sa maigpit yung pagpapasampa sa gilid, kung napansin nyo ninyo, ilan na lamang ang nakakasampa sa dalawang gilid. Opo. At doon naman sa krus ay marami na siguro yung 3 na nakakasampa. Kung ikukumpara ho ninyo sa dami ng sumasampa doon ho sa pingga sa harapan, nagkaroon ho ng hindi balansyado latag ang ating andas. Bumigat po sa harapan ang ating andas. Kaya ho, hindi pantay na tumatakbo ang ating andas. Gawa nga ho ng mas maraming tao doon ho sa harapan kumpara sa likuran at gilid. Kaya ho yung pwede nito ay bumibigay. Yun ho akala ng marami na nasira ang gulong. Hanggang kanina ho, nung aming in-inspection, hindi ho bumigay yung gulong. Ang bumigay ho yung muwede. Kung bumigay ho ang gulong, kuya, baka hindi na namin narating ang ating opo. Baka hindi na po nahatap o kahit maitulak Sir Alex kung bumigay po yung mga gulong nung andas po. Opo, tama po kayo. Kaya ho, hindi ho talaga totoong nasira ang gulong. Ang bumigay ho ay yung puwede. Kung ibabalik po natin, no, yung dating ginagamit na andas na open, walang salamin, walang harang, walang bubong, at yung sinasabi nyo nga dahil sa yung bigat nasa bandang harapan, sa gilid, noon talagang parang akala mo ay
distributed yung mga ihos eh. Kung natatandaan nyo, Sir Alex, di ko ba na nung open eh talagang yung nakapalibot yung mga ihos, mas balansyado ho ba kapag ganun kesa sa ginagamit ho ngayon na anda sa Sir Alex? Ang problema ho natin dun sa dating naka-expose ang ating imahen, bugbog ho yung ating imahen na Kuya Alan. At hindi ho nakikita. You have witnessed several translasyon prior to pandemic. Hindi ho talaga halos nakikita ang imahen. Ang nakikita po ay ang mga deboto at mga iyos trying to protect the image. Where in fact, hindi ho talaga naproprotektahan ang imahen sa naging dating itsura ng Andas. Kung mamamalas nyo lamang anong itsura ng imahen, pagbalik ko ng simbahan noong araw, hindi ho magandang amoy, mapanghi, pasambasa ang kanyang damit, at talaga hong nilalampitin na po yung ating mahal na senyor. Luma na po ang mga kahoy nito, nangangamba na po ang mga simbahan. Kapag ito ay babalik pa rin natin sa dati, baka tuluyan na masira yung ating imahen. At nasasalaula na po ito. Pangalawa, dagdag po dyan, ayon naman o sa ating mga kapwa deboto, mas talagang ginugusto naman nila yung yun ang bagong disenyo. But again, dahil nga sa pangunahin na nakikita yung ating imahen at hindi nga ako nasasalaula ang ating mahal na senyor. Pero syempre, gaya ho ng binabanggit namin sa inyo dati pa, this is a continuing work in progress. Yun ang modification ng Andas. Nakita natin na may ganon. So may suggestion na gumawa nga ako ng bagong modification sa harapan para hindi nito napipigilan yung pagsalya ng Andas. So para kung we will consider all ideas, all brilliant suggestions coming from the experts na nandun sa command center kahapon, at yun ho ay ating ikukonsidera. Nakipag-ugnayan na rin po ako sa Saraw kahapon. Sila ho kasi yung gumagawa nito kung ano ho ang pwedeng gawin para mas mapatibay pa yung ating muelle, yun ho ating suspension. And they also agreed to improve further the entire structural design of our Andas. But again, Kuya Alan, yung Andas ay idinulot lamang ng pangunahing saling kung bakit po tumagal ang ating posisyon. Ni Father Jonathan, it seems we really need the help of other parishes to invite the devotees para magkaroon ng tamang pananaw at pagkilos ng bilang isang deboto. Pahuli na lang po siguro, Sir Alex, bibigyan mo namin kayo ng pagkakataon para na sa ganoon po siguro ay pasalamatan po yung ating mga kababayan, makita rin yung mga deboto na nakiisa para sa Nazareno 2026, Sir Alex. Opo, salamat po minsan pa sa pagkakataon sa mga kapatid natin sa media, Kuya Alan, Ate Zen. Napakalaki po ng inyong tulong upang magbigay ng update sa ating mga kababayan. Humihingi pa rin ho kami ng tulong, no? Bukod po sa pagpapasalamat, patuloy pa rin ho kami humihingi ng tulong sa inyo, sa mga kapatid natin sa media, upang higit na ilinaw ang sa ating mga kapwa deboto, sa mga nananampalataya, na pangunahing interest po natin dito ay maingatan ng mga lahat ng ating mga kapwa deboto na wag silang masaktan, wala sanang papanaw. Yun naman ho ang pangunahing kadahilanan ng pagsisikap ng posisyon. Yun hong tagal, kahit po abutin tayo ng 2 araw dyan, kahit po marami o kaunti, hindi naman ho talaga yun ang pinaka-importanting kinokonsidera natin. Ang pangunahin ng binibilang sana natin, yung entrance po, sir, sa unahan ng malaking puno ng kakaliwa din sa may puno. And on this occasion, sa pagkakataon po ito, ay malungkot po kami na may mga kapatid po tayong pumanaw. Yung isa po walang kinalaman sa posisyon, yung dalawa po ay mga kabataan po ito na nasaktan at pumanaw habang nasa sa traslasyon. Sir Alex. So, Opo, sige po, ay pagpatuloy niyo po.
Opo, dagdag po sa gusto nating pasalamatan Opo. ng mga kapatid nating mga Ingat po, devoto God bless na po. nagpapakita Double check mga gamit po. ng pagsasabuhay ng disiplina. No? Marami-rami rin naman ho ang nagpapakita. Kung Sige po, napansin ma'am. naman ninyo yung parang bang demographics o age bracket. Ayan, sunod drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat. God bless. Paalam po muna po samantala. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna po samantala. This is Jam, the Filipino Channel. Ang inyo pong lingkod. Paalam po. Yung mga iyos, hindi na ho ito nagpupulong-pulan sa dalawang gilid. Nagpakita na ho ng disiplina, pati ho yung mga balangay. So, pinapasalamatan ho natin ang mga kapwa ni Boto na nananampalataya na nagpapakita na